Guys, welcome dito sa Sana Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Nine of Cups. What's with the Nine of Cups here? Yung interesado ka o gustong-gusto mo ay mapapasayo or ma-grant yung wish mo, yung kung ano yung interested ka. O maybe yung person mo na mang-spy sa'yo, na mag-interesado sa yung person mo, na i-pursue ka ng person mo, ganun. Para bang matupad or may matupad kang wish, no? O mag-grant na wish. Meron kang wish na mag-grant. Ayan, ano pa? Ang about sa'yo. Upright ba itong Ten of Swords? In reverse. Hindi ka masasaktan o hindi ka matatraidor. Pwede din na nakarecover ka na sa betrayal, sa ginawang panraidor sa'yo, or else ay nag-forgive ka na, nakapag-forgive ka na, or else ay clarify ko nga to. What's with the Ten of Swords in reverse? Hindi ka na matitingga pa. Hindi ka na magagawa ng katraiduran, no? Yung mapatingga ka o yung matingga yung yung connection yun ng person mo, ganon. Hindi na nila mapatingga pa yung connection yun ng person mo, hindi nila magawa ng katraiduran. Yung mga patalikod na tirada ba, yung mga ganon. Ayan. Ano pa? Ang in-embody mo energy. Queen of Fire. Queen of Fire. Maliwanag ang aura mo. Parang ano din yan, Queen of Wands eh. Sa ibang deck. Positive. Confident, assertive, colorful yung personality mo kasi ayun parang rainbow yung color ng mga butterfly, and then color rainbow yan dito, ayan. Fiery yung personality mo, mataas yung self-esteem mo, full of courage yung makikita sa mga mata mo, gano'n. And calm lang yung isipan mo. You're not anxious. You're confident in front of others. Ayan. Ano pang about sa'yo? You're also passionate. No? May color orange. You're strong. Ayan. Oh, full of desire ko to have something, to have someone. You're so determined na makuha mo yung dinidesire mo. Kasi merong goat dito. May focus ka sa dinidesire mo, sa gustong-gusto mo makamit, sa gustong-gusto mo, or yung dinidesire mo. Yan. You have a strong desire to achieve something, to have something. Ganon. Anong darating sa'yo? Temperance in reverse. Ano ba to? Person ba itong Temperance in reverse? Person na King of Pentacles ang energy niya. Yan yun. King of Pentacles yung energy niya. Stable siya. Secured. Reliable. and hardworking na person, pwedeng influential.
Hindi na siya natingga. Yan ang ginagawa nila mga betrayal. Na gumagawa ng pang-atake sa'yo. And maybe sa person mo din, sa inyong connection. Kung kaya natingga itong person mo. Pero ngayon, hindi na siya tingga. Hindi na siya, alam yung, walang ginawa, no? Na nag-relax lang, kalmado lang. Na walang action na ginagawa towards you. Ngayon ay, hindi na siya natingga. Makapag-take na to ng action pag mga ganito. Hindi na siya mapatingga. Hindi na siya mag-juggling. Pwede din ganun, hindi na siya mag-juggling. Hindi na nila mapatingga yan. Hindi na stagnant o matingga talaga. Na walang ginagawa. Hindi na yan mapigilan itong person mo na to na mag-take na action sa'yo o kontakin ka pagka ganyan. Kilala ka na ba ni King of Pentacles na yan? Hangman. Upright ba to? Oh, yeah. Kilala daw. So, ano yung feelings ni King of Pentacles na yan sa'yo? Kasi kilala ka naman niya. Stagnant yung connection, yung lamang. Kaya, clarified by Hangman. O, diba? Na stagnant. O, natingga siya. Hindi siya nakapag-take na action sa'yo. Hindi siya nakagawa ng move. Hindi siya nakagawa ng paraan para i-pursue ka. Kasi may nananraidor nga. May gumagawa ng katraiduran. O, deceit. Basta may ganun eh. Pero hindi ka na magawa ng katraiduran o pati itong person mo na to, yung connection nyo din. Ano yung feeling sa'yo ni King of Pentacles na yan? Willing siya, gusto niya mag-invest sa'yo, na maging giving sa'yo ng atensyon or kung ano yung nararapat na ibigay niya sa'yo, pagmamahal, atensyon, kung ano man yan, or cup of love, or anything, na gustong-gusto niyo magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa, na siya ang mag-umpisa na mag-invest sa'yo, na maging generous siya towards you, ganun ba? Hindi na siya magdamot ng atensyon, time, pagmamahal, affection, yung pag-care sa'yo, yung ganon. Hindi na siya magdinamot ng, o hindi niya napipigilan yung maging caring sa'yo. Hindi niya napipigilan yung sarili niya na maging caring and maging affectionate and maging loving towards you. Na magbigay ng ikakasaya mo, ikakatuwa mo. You will feel fulfilled, happy. Ano ang iniisip ngayon ni King of Pentacles na yan? Connected sa'yo. Ano kaya iniisip niya? Four of Swords. Ang mag-recover sa pag-overthink, sa stress, ang i-relax yung isipan niya, ang wag siyang mag-isip ng mga ikaka-stress niya lang or yung magiging pessimistic yung isipan niya. Wag siyang yung parang nag-aalala masyado, ganon. Yun lang yung isip niya. Kalma niya lang, relax yung isipan niyo. So tama yan, no? Kasi the more you think, the more na may stress lang yung isipan mo. Kaya wag dapat mag-overthink. The more nag-overthink yung isang tao, the more na hindi makapag-take ng action. Kaya yun ang ginagawa ng mga witches. Inatake na lang yung isip ng isang tao, no? Pag gusto ng control. Para mag-overthink na mag-overthink. Hanggang sa maging pessimistic yung isipan yan. Kasi minamanipula nga nila. Kung ano yung gusto nilang isipin ng tao na yan. No? Kontrolin nila yung isip yan. Para may kinecreate silang illusion sa isipan ng tao na yan. No? Hanggang sa makaramdam ng fear. Kung ano pa manipulation eh. See? Iba-iba naman yung witchcraft kasi. Meron na bibigyan ka ng sakit.
physical na sakit. Yung sakit sa katawan, o pwedeng sa isip, mga ganon. Kaso lang, kung may dipinsa at may pampabalik pa na dipinsa o kaya ipabalik ng God dun sa mga gumagawa yung sakit niya, di sila magkasakit. Kunwari ay gusto nila pabalikan yung isang tao, ang mangyayari sila mabaliw, yung mga gumagawa ng witchcraft na yan. Hindi yung ginagawa nila. See? Ano ang message ng angels for you? Debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Ayan. Angels ba nagagay dito ngayon? Let's see. Hindi. Si Jesus Christ ba nagagay dito ngayon? Ayun, si Jesus Christ. As in ka, no? Oo. Ano yung message ng Jesus Christ for you? Use your intuition. Your spiritual abilities. Ano mo yan? Use your spiritual abilities. Saan? Saan po ba, Lord Jesus Christ? Upright ba yun? Straight. In reverse. Para mawala ng strength ang evil forces. Hindi. Para hindi maging mailap ang person mo. Hindi. Kasi may Six of Cups, hindi yun ang nais ipasabi. Yung para mawala ng strength ang enemies mo. Hindi. Para hindi maging proud at mapagmataas ang person mo. Ganun ba yun? Hindi. Hindi si Jesus Christ na sinasabihan ko yan. Sa'yo yan. Use your spiritual abilities. Hindi yung witchcraft ha. Hindi yan spiritual abilities. Kasi sa kademonyohan yan, hindi naman spiritual abilities yung witchcraft na yan eh. Tama ba? Hindi yan spiritual abilities, no? Basta yun ang alam ko, hindi yan spiritual abilities. Ano yan? Kasi yung spiritual abilities ay sa kabutihan yan yung alam ko. Pag witchcraft kasi, ano yan siya, sa kadiliman yan. Kagaya ng mag-pray ka o gamitin mo yung intuition mo, no? Kasi halos lahat naman may intuition, di ba? O, gamitin mo yung intuition mo para humina ang kalaban mo. Pero humina ang kalaban mo. Oo, para humina ang kalaban mo. Ano abilities na gagamitin? Intuition. Upright ba to? Kasama na yan dyan eh, intuition. Hindi intuition ang gagamitin dyan. Para mahina yung kalaban mo. Ano yan? Perception? Hindi na. Ano yung gagamitin para manghina yung kalaban? Kalaban ng mga witches. Kalaban ng mga hindi witches. Mga kalaban ng mga evil na mga tao. Mga evil na mga tao. Iba dyan, di naman witches siguro. Siguro, ini-ilwish ka nila o kaya may ginagawa silang fixation, mga ganun. Basta, meron yan silang ginagawang scheme. Lahat ng klase ng kalaban.
Kasi nag-overthink ba sila ng atake gamit yung isip nila? Parang sinapsychic. Tama nga. Sinapsychic attack. No, psychic attack ba ang tawag doon? Psychic attack. Hindi psychic attack. Nang-atake sila gamit yung isip nila, yung thoughts nila. Manifestation. Manifestation ba? Manifestation ang ginagawa nila. Manifestation. Sa akin ba, Lord Jesus Christ, effective tong pangontra ko sa manifestation. Na kung ano yung minamanifest na mangyari sa akin, balik sa kanila. Effective kaya to? Upright ba to? Baka 50-50 pa. Upright naman. Okay naman. Kasi ganun ang scheme din ng iba eh. Kaya basta aware na kasi ako na may mga ganyan na scheme yung iba eh. Kaya ako naglalagay din ako ng, alam niyo na, protection ko para hindi sa akin tatama kundi sa kanila, di ba? Yung kanilang mga scheme na yan, deceit. So ganun din yun sa'yo, dapat gamitin mo yung spiritual abilities mo. Hindi daw intuition mo ang gagamitin dyan, hindi perception. Ano kaya? Anong spiritual? Kasi psychic abilities kasi yan eh. Hindi naman spiritual abilities yan eh. Yung mag-pray. Yung mag-pray. Hindi. Spiritual abilities. Yung ano ba yun? Ano ba yung gagawin dun? More clue. Mag-antay. Ang maging patient. Ang maging patient. Ang maging patient. Ang maging patient. Yun ang gagamitin. So, ayun pala. Maging patient. Kasi si Jesus Christ, diba, patient yun siya. Patient. Nung nabubuhay pa bilang tao. Patient. Mahaba yung pasensya niya. Kaya hindi siya napapasok sa traps ng enemy. Kasi ganyan ang mga evil. Ritarin ka naman yan. Una-unahan ka nila. O kaya manipulahin ka nila. Pag may ang pasensya mo ay papasok ka sa trap nila. Mga ganun yun ba? Maging patient. At gamitin mo yung wisdom. Wisdom. Yan ang isa sa spiritual abilities. Yan ang isa sa spiritual abilities. Wisdom. Na maging patient ka. Psychic abilities mo yung sinabi ko. Intuition. Intuition, perception, psychic abilities yun. Ito spiritual abilities. So, maging patient. Gamitin mo yung wisdom mo. Maging patient ka. Huwag kang magpadala sa mga tukso. Huwag kang magpadala sa mga schemes ng enemy. Like yung ritarin ka nila. Gagalitin ka nila. Iinisin ka nila. Pag nagalit ka, pag nag-burst ka sa galit, para bang matrap ka. Or else ay ikaw yung talo. Tama ba, Lord Jesus Christ? Oo, tama. Ikaw yung matalo. Ikaw yung parang matrap nga. Tama. Ikaw yung parang magkaroon ng bad karma pati. Oo, parang ikaw pati magkaroon ng bad karma. Yun din ang notice ko eh. Oo. Yun pala yun. Ang lalim kasi, uy. Nalaliman ako. Ano pa?
Akala ko yung mga yung spiritual abilities sa perception. Yun ay psychic abilities yun. Magkaiba yun. No? Yung wisdom, isa yun sa spiritual abilities. Wisdom. Ewan ko na iba. Hindi ako ganun ka-expert eh. Diba? Kaya matutunan kayo. Ako din. Ano pa? Ano yung yung pagiging patient, mahalaga talaga yan. Kasi, lalo sa mga ganyang situation, no? Whew. Kaso lang, madami yan silang tricks. Kung wala kang depensa sa palipad-hangin, pwede ka nilang batuin ng palipad-hangin. Hanggang sa maging aggressive ka. Kasi pag binato ka ng palipad-hangin, magiging ano ka nun eh. Magiging impatient din eh. Lalo kung ibato nila sa'yo na magalit ka, mga ganun, magwala ka. O kaya ano pa yung bato nila sa'yo. Na magsalita ka niya ng walang kawawaan. Yung mga ganun ba? Ganun ang epekto ng palipad-hangin. Kaya as long as mapahabaan mo yung patient mo o pasensya, ay pahabaan mo tayo yung pasensya mo. Ganun. Use your spiritual abilities. Your wisdom. Yan ang wisdom. Kailangan mahaba yung pasensya mo. No? Isa pa yan. Pero hindi naman mabibase lang sa haba ng pasensya ang wisdom. It's one of a spiritual abilities. Basta pahabaan mo yung pasensya, maging patient ka. Ganun. Maging patient. Maging mahaba ang pasensya. No? So, yan. Pag may wisdom ka, marunong ka kasi yan eh. Marunong ka. So, ano yung madami yan silang skill, guys. Madami yan sa mga talagang determinado and prosigido na alam yung pabagsakin ka, kung inggit-inggit sa yung tao na yan. Kung na-insecure yan na may focus na na pabagsakin ka o sirain ko na meron ka. Talagang gagawa sila ng paraan nila. Mag-isip yun sila ng iba pang way na yung tatablan ka. Yung ma-destroy ka. Yung mga ganun ba? O, kahit ganun yung paraan na una-unahan ka nila para pag nagalit ka, magkaroon ka ng bad karma. O, see? It's wisdom. Wisdom yan. So, ano pa? Ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na yan, si King of Pentacles. May mag-take na action, yung parang impulsive or yung hindi na nag-iisip pa ng matagal bago mag-take na action ba. Ganun. Kundi more on action siya. Na porsigido talaga siya and determinado na mag-take na action. Ito si King of Pentacles. Upright ba to? Yan ang mag-take na action. Oo, siya ang mag-take na action ng si King of Pentacles. Ayan, maaaring message ka, kontakin ka kasi may bird yun, may ibon. Ayan. Ano naman ang balak ngayon ni King of Pentacles na yan sa'yo? Ang mag-take na action, guys. Yan na yung balak niya. Pag nalaman na naman ng mga enemies mo yan, na mga hidden enemies, na mga taong may mga demonyo at evil sa katawan, spirito, kung ano man. Ay, mang-attack yan sila. Kaso lang, yung kaluluwa nila talagang kawawa, sa impyerno. Doon sa forever doon. So, ano naman ang ito na impossible na mangyayari, no? Ano pang mga darating sa buhay mo?
Hindi ka na maghirap, hindi ka na magdurusa, makarecover ka na dyan sa mga pinagdadaanan mong nahirapan ka o nagdusa ka sa love life man o finances o kung saan mang area ng buhay mo. Ayan. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Hindi ka na nila mapipisti. Okay. Ay, kakasal ka niyan. Kakasal siguro kayo ng King of Pentacles. The Sun. Maging masaya ka na. Maging blissful yung buhay mo. Maging positive. Inspired ka na. Maging napaka loving pa sa'yo ng person mo. Talagang napaka successful ng magiging marriage ninyo. Ayan o. Kasi may bookcase. Ikakasal kayo niyan. So ano pa? Ang possible na mangyari sa buhay mo pa. Queen of Wands in reverse. Yan ang mangyari sa buhay mo. Hindi magsasucceed ang enemies mo over you. Ito mga nang-atake na yan. Yan ang hindi magsasucceed over you. Yan ang mga mangyayari sa buhay mo na hindi na sila magsasucceed. Yan. Yung mga na-atake, hindi na sila maging goal-driven, hindi na sila maging confident, wala na sila ng strength na ma-atake sa'yo, hindi na sila maging brave na ma-atake sa'yo, hindi na sila maging positive na ma-atake sa'yo. Yung mga atake, yung mga enemies mo, mga enemies mo, mga defensive, guarded, pati na mga enemies mo. Afterlife, may parusa sa kanila. Alangan palo lang sa puwit. Hindi ganun ang parusa afterlife. Iba yung parusa afterlife. May pinaglalagyan sa mga evil. Ano yung malaking pagbabago sa buhay mo? Yung swertihin ka na. Yung papanig na sa yung fortune. Yung maging lucky ka na. Maging maswerte sa buhay. Ayan. O pwede mag-umpisa na ang destiny mo. Or maging lucky ka na throughout your life. Maging ganun ba? Maging maswerte. Ano ang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? Si King of Pentacles, hindi na siya defensive. Hindi na yun niya nare-resist yung connection nyo. Mahal ka niya. Emotional siya sa'yo. Driven siyang puntahan ka. O i-pursue ka. Unstable and grounded siya. Uncomfortable without you, for sure. In reverse to, hindi niya na pinipigilan, hindi niya na nare-restrict yung sarili niya na mag-take na action sa'yo, of course. Na i-pursue ka pati, kasi na siya, nahantingin ka. Goal-driven na siya, hantingin ka daw niya. Upright ba to? Itong Emperor. In reverse. Hindi niya na kinokontrol pa yung sarili niya. Hindi niya na nire-restrict, hindi niya na kinokontrol yung sarili niya. Kasi gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Kasi nanghinayang siya, nag-grief siya. Habang stagnant yung connection nyo, habang wala siyang ginagawang action towards you, habang stagnant, yung connection nyo. Kaya mas lalo siyang naging motivated, positive, inspired na mag-take na action sa'yo. So, yan. Nasa ganun mapangasawa ka niya. Yan, and to have you. Hindi ka na mawala sa kanya. May offer siya. Stable offer. Mag-reach out. Or pupuntahan ka niyan pati. Para bubuo kayo ng pamilya. Pwedeng, saan kayo titira? Sa lugar niyo? Sa lugar niyo. So, malalaman na lang yan. Pwede sa lugar nyo, pwede sa lugar niya. Kung saan nyo gusto tumira. Kung saan kayo bubuo ng pamilya. So, yan. Ito na lamang guys for collective reading.